Paano kung may sikreto kung bakit may mga taong tila hinahabol ng pagpapala ng Diyos saan man sila magpunta? Paano kung hindi ito swerte, kundi bunga ng isang buhay na tunay na nakahanay sa kalooban ng Panginoon? At paano kung ang sikreto na iyon ay maaari mo ring matutunan simula ngayon? Maraming Kristiyano ang nananalangin para sa blessing, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa kung paano ito inaanyayahan sa kanilang buhay. Ngayong araw na ito, bubuksan natin ang isang makapangyarihang katotohanan na maaaring magbago ng iyong espiritual na direksyon. Sa panahon ngayon na puno ng pagsubok at kawalan ng katiyakan, mas lalong naghahanap ang puso ng tao ng tunay na pagpapala. Hindi lamang material na bagay ang hinahangad natin, kundi kapayapaan at presensya ng Diyos sa bawat hakbang. Ang tunay na pagpapala ay sumasama sa taong marunong lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. May mga gawain at disposisyon ng puso na kinagigiliwan ng Diyos at doon siya nagpapakita ng kanyang kabutihan. Sinasabi sa Bible sa Psalm 1 verse 1, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of mockers." Ang talatang ito ay nagpapakita na may pagpapala sa taong marunong umiwas sa maling impluensya at pumipili ng tama sa harap ng Diyos. Hindi sapat ang magsimba lamang kung ang pamumuhay ay taliwas sa kanyang salita. Ang tunay na pagpapala ay nagsisimula sa pusong may takot sa Panginoon at handang sumunod sa Kanya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay paraan upang mas marami pang kaluluwa ang maabot ng mensahe ng Panginoon. Sa bawat pag-share ninyo, may pusong maaaring mabago at mapalapit sa Diyos. Ngayon ay ihanda mo ang iyong puso at isip habang ating sisimulan ang paglalakbay na ito. Maaaring may mga bagay kang maririnig na tatama sa iyong konsensya at magpapaalala ng mga dapat baguhin. Huwag mong hayaang matapos ito na hindi ka nagkakaroon ng desisyon para sa iyong espiritual na buhay. Dahil ang taong tunay na pinagpapala ng Diyos ay hindi lamang nakikinig sa kanyang salita, kundi isinasabuhay ito araw-araw. Sa susunod nating bahagi, sisimulan na nating isa-isahin ang 8 gawain ng taong palaging binibless ng Diyos. Unang gawain, inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang taong palaging binibless ng Diyos ay inuuna siya sa bawat aspeto ng kanyang buhay, maging ito man ay personal, pampamilya o pangkabuhayan. Hindi lamang ito nakikita sa kanyang mga sinasabi, kundi higit sa lahat sa mga desisyon at prioridad na kanyang pinipili araw-araw. Sa umaga pa lamang bago niya harapin ang mundo, ay inuuna muna niya ang panalangin at pakikipag-usap sa Panginoon. Sa bawat plano at pangarap na kanyang binubuo, ay tinatanong niya kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang ganitong puso ay hindi perpekto, ngunit tunay na nagpapasakop at nagtitiwala sa pamumuno ng may kapal. Maraming tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, ngunit kapag dumating ang pagsubok, ay inuuna pa rin ang pera at sariling kagustuhan. Ang taong inuuna ang Diyos ay handang magsakripisyo ng oras at lakas upang mapanatili ang tamang relasyon sa Kanya. Mas pinipili niyang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit hindi ito madaling tanggapin ng iba. Mas pinipili niyang maging tapat kaysa magpakitang tao para sa papuri ng mundo. At dahil dito, ang presensya ng Diyos ang nagiging gabay niya sa bawat hakbang. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Ang talatang ito ay malinaw na paalala na kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, siya mismo ang magdadagdag ng ating mga pangangailangan. Hindi tayo pinangakuan ng marangyang buhay, ngunit pinangakuan tayo ng sapat na biyaya at patnubay. Kapag ang Diyos ang tunay na una sa ating puso, ang lahat ng iba pa ay pumapangalawa lamang. Ito ang prinsipyo na sinusunod ng taong tunay na pinagpapala ng Panginoon. Ang pag-uuna sa Diyos ay makikita sa paraan ng pagsunod sa Kanyang salita, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang pananampalataya. Kahit sa harap ng mga taong hindi naniniwala, handa siyang tumayo para sa tama. Kahit siya ay mag-isa, sa gitna ng tukso at pressure ng mundo, pinipili niyang manatiling tapat sa Diyos. Ang ganitong paninindigan
ang nagbubukas ng pintuan ng mas malalim na pagpapala. Kapag inuuna mo ang Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan ang iyong puso kahit may mga pagsubok sa paligid. Nagkakaroon ka ng direksyon kahit hindi malinaw ang hinaharap. Nararanasan mo ang kanyang presensya sa paraang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang taong inuuna ang Diyos ay hindi nawawalan. Dahil ang Diyos mismo ang kanyang kayamanan, ito ang unang gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paanyaya ito na ilagay siya sa unang lugar ng ating buhay. Ikalawang gawain, may malinis at nagsisising puso. Ang taong palaging binibless ng Diyos ay may pusong marunong magsisi at umamin ng pagkakamali sa harap ng Panginoon. Hindi niya tinatakpan ang kanyang kasalanan o isinisisi sa iba ang kanyang pagkukulang at kahinaan. Sa halip ay lumalapit siya sa Diyos nang may pagpapakumbaba at tunay na paghingi ng tawad. Alam niya na ang pagpapala ay hindi nananatili sa pusong puno ng pagmamataas at patuloy na pagtatago ng kasalanan. Ang pusong marunong magsisi, ang pusong handang linisin, hubugin at baguhin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Maraming tao ang gustong pagpalain, ngunit ayaw namang bitawan ang lihim na kasalanan na alam nilang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nais nila ang pabor ng Panginoon, ngunit hindi handang itama ang maling gawain at maling direksyon ng kanilang buhay. Ang taong tunay na pinagpapala ay hindi perpekto at nagkakamali rin paminsan-minsan, ngunit sensitibo ang kanyang konsensya sa harap ng Diyos. Kapag siya ay nagkamali, agad siyang nananalangin at humihingi ng kapatawaran ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya hinahayaang tumagal ang kasalanan sa kanyang puso dahil alam niyang ito ang maaaring humarang sa daloy ng pagpapala. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ang talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat at makatarungan na magpatawad at maglinis sa sino mang umaamin at nagsisisi ng taos puso. Hindi niya itinataboy ang pusong lumalapit ng may kababaang loob, kundi ito ay kanyang tinatanggap at pinapawi ang dumi ng nakaraan. Sa tuwing tayo ay nagkukumpisal at nagsisisi, binibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon upang magsimula muli. Ito ang dahilan kung bakit ang taong may pusong nagsisisi ay patuloy na nakakatanggap ng biyaya at panibagong lakas. Ang malinis na puso ay nagiging tahanan ng kapayapaan at mas malalim na presensya ng Diyos sa ating buhay. Kapag wala kang tinatagong kasalanan, mas malaya kang sumamba at manalangin ng may buong kagalakan. Mas malinaw mong naririnig ang tinig ng Diyos sa iyong konsensya at sa pamamagitan ng kanyang salita. Mas nagiging matatag ka sa harap ng tukso dahil alam mong ayaw mong masira ang iyong relasyon sa Panginoon. Ang kalinisan ng puso ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan, kundi nagbubukas din ng pintuan ng mas malawak na pagpapala. Kung nais mong maranasan ang tuloy-tuloy at masaganang pagpapala ng Diyos, magsimula ka sa pagsusuri at pag-aayos ng iyong puso. Huwag mong hayaang manaig ang pride, galit at katigasan ng ulo sa iyong espiritual na buhay. Lumapit ka sa Diyos ng may katapatan at buong pagpapakumbaba at hayaan mong siya ang maglinis at magbago sa iyo. Tandaan mo na ang pagpapala ay dumadaloy sa pusong malinis, tapat at handang magbago araw-araw. Ito ang ikalawang gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at isang paanyaya para sa atin na mamuhay sa tunay at tuloy-tuloy na pagsisisi. Ikatlong gawain, masunurin sa salita ng Diyos. May kakaibang tibay ang buhay ng isang taong ginagawang pundasyon ang salita ng Diyos sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Hindi siya basta nadadala ng emosyon o opinyon ng karamihan dahil may malinaw siyang batayan ng tama at mali. Para sa kanya, ang Bible ay hindi lamang aklat na binabasa tuwing linggo kundi gabay na sinusunod araw-araw. Kapag may utos ang Panginoon, hindi niya ito pinipili lamang kung alin ang komportable, kundi tinatanggap niya ang kabuuan nito. Sa ganitong paraan, unti-unting nahuhubog ang kanyang pagkatao ayon sa disenyo ng Diyos. Sa mundong puno ng kompromiso at madaling pagbabago ng prinsipyo, ang tunay na pagsunod ay nagiging bihira. Maraming nakakarinig ng sermon, ngunit kakaunti ang handang isabuhay ito sa trabaho, sa pamilya at sa pribadong buhay. Ang pusong masunurin ay handang magtiis kahit may kapalit na sakripisyo o pansamantalang hirap. Hindi niya binabaluktot ang katotohanan upang umayon sa kanyang kagustuhan o sitwasyon.
Sa halip ay inaayon niya ang kanyang buhay sa malinaw na pamantayan ng salita ng Diyos. Sinasabi sa James 1 verse 22, "But be doers of the word and not hearers, only deceiving yourselves." Ipinapaalala ng talatang ito na ang pakikinig lamang ay hindi sapat kung walang kasamang konkretong pagkilos. Kapag alam natin ang tama ngunit hindi natin ito ginagawa, nililinlang lamang natin ang ating sarili. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa mga desisyong ginagawa kahit walang nakakakita. Doon nasusukat kung gaano natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng proteksyon at malinaw na direksyon sa gitna ng magulong mundo. Kapag ang mga desisyon ay nakaangkla sa kanyang salita, mas naiiwasan ang maling landas at pagsisisi sa huli. Nagkakaroon ng karunungan at discernment na hindi kayang ituro ng anumang libro o seminar. Ang bawat simpleng pagsunod ay parang binhing itinatanim na sa takdang panahon ay magbubunga ng kapayapaan at tagumpay. Maaring hindi agad makita ang resulta, ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kung nais mong maranasan ang mas tuloy-tuloy na pagpapala, simulan mo sa seryosong paglalagay ng salita ng Diyos sa sentro ng iyong pamumuhay. Sanayin mong magtanong bago magdesisyon kung ito ba ay naayon sa kanyang kalooban. Maging tapat ka sa maliliit na utos dahil doon nagsisimula ang malalaking biyaya. Sa bawat hakbang ng pagsunod ay mas lalo kang lumalalim sa iyong relasyon sa Panginoon. Ito ang ikatlong gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paanyaya ito na gawing buhay ang kanyang salita at hindi lamang kaalaman. Ika-4 na gawain, mapagpasalamat sa lahat ng panahon. May mga taong kahit dumadaan sa matinding pagsubok ay nananatiling may pusong marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi nila sinusukat ang kabutihan ng Panginoon base lamang sa dami ng kanilang natatanggap na material na bagay. Sa halip ay kinikilala nila ang bawat maliit at malaking biyaya na dumarating sa kanilang buhay araw-araw. Ang pusong mapagpasalamat ay hindi madaling lamunin ng reklamo, inggit at paghahambing sa iba. Sa ganitong klase ng puso, mas lalong dumadaloy ang kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos. Kapag ang isang tao ay laging nakatuon sa kulang, mas nagiging mabigat ang kanyang pakiramdam at pananaw sa buhay. Ngunit kapag natutunan niyang magpasalamat kahit sa simpleng pagkain, pamilya at kalusugan, nagiging mas magaan ang kanyang paglalakbay. Ang pasasalamat ay hindi nangangahulugang wala ng problema, kundi pagtitiwala na may layunin ng Diyos sa bawat sitwasyon. Sa gitna ng hirap, pinipili niyang sabihin na mabuti pa rin ang Diyos. Ang ganitong pananampalataya ang naglalapit sa kanya sa mas malalim na relasyon sa Panginoon. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapasalamat ay hindi opsyon lamang, kundi bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi sinabi na magpasalamat lamang kapag maganda ang nangyayari, kundi sa lahat ng bagay. Ibig sabihin kahit sa pagsubok ay may dahilan upang magtiwala at magpasalamat. Kapag ginagawa natin ito, ipinapakita nating naniniwala tayo sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang pusong mapagpasalamat ay nagiging magnet ng pagpapala. Dahil kinikilala nito ang kamay ng Diyos sa bawat detalye ng buhay, mas nagiging sensitibo siya sa mga himala at pabor na madalas hindi napapansin ng iba. Sa halip na magreklamo, mas pinipili niyang purihin ang Diyos sa gitna ng sitwasyon. Ang papuri at pasasalamat ay parang handog na mabango sa harap ng Panginoon. Dito mas lalong nararanasan ang kanyang presensya at kagalakan. Kung nais mong maranasan ang tuloy-tuloy na biyaya, sanayin mong magpasalamat bago pa man dumating ang sagot sa iyong panalangin. Kilalanin mo ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan at magtiwala ka sa kanyang gagawin sa hinaharap. Palitan mo ang reklamo ng papuri at ang pagdududa ng pasasalamat. Sa bawat salitang salamat ay may binubuksang pintuan ng kapayapaan sa iyong puso. Ito ang ika-4 na gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paalala na ang pusong marunong magpasalamat ay pusong malapit sa Kanya. Ika-5 gawain, mapagbigay at maawain sa kapwa. May kakaibang galak sa puso ng taong natutong magbigay nang hindi naghihintay ng kapalit mula sa iba. Hindi siya nakakulong sa pag-iipon lamang para sa sarili, kundi bukas ang kanyang kamay sa mga nangangailangan. Nauunawaan niya na ang bawat biyayang tinatanggap
ay may kasamang responsibilidad na magbahagi. Sa tuwing may pagkakataon siyang tumulong, hindi siya nagdadalawang isip kung paano siya magiging instrumento ng kabutihan. Sa ganitong paraan nagiging daluyan siya ng pagpapala at hindi lamang tagatanggap nito. Ang pagiging mapagbigay ay hindi nasusukat sa laki ng halaga, kundi sa lalim ng puso. May mga nagbibigay ng sobra, ngunit kulang sa malasakit. At may mga nagbibigay ng kaunti, ngunit puno ng pag-ibig. Mas mahalaga sa Diyos ang pusong may habag kaysa sa halagang ibinibigay. Kapag ang pagtulong ay ginagawa ng may kababaang loob, mas nagiging makabuluhan ito sa paningin ng langit. Ang taong maawain ay mas madaling makaranas ng awa at biyaya mula sa Diyos. Sinasabi sa Luke 6 verse 38, "Give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagbibigay ay may kasamang pangako ng masaganang kapalit mula sa Diyos. Hindi ito nangangahulugang laging material ang balik, kundi maaring kapayapaan, pabor at proteksyon. Ang Diyos ang nakakaalam kung paano at kailan niya ibabalik ang ating kabutihan. Kapag tayo ay nagbibigay ng may pananampalataya, ipinapakita nating nagtitiwala tayo sa kanyang probisyon. Sa kulturang Pilipino na likas ang bayanihan, mas madaling maunawaan ang kahalagahan ng pagtutulungan at malasakit. Kapag may bagyo, may sakuna o may kapitbahay na nangangailangan, kusang lumalabas ang kabutihan ng puso. Ito ay refleksyon ng karakter ng Diyos na mapagmahal at maawain. Sa bawat simpleng pagtulong, ipinapakita natin ang liwanag ni Kristo sa ating komunidad. Ang ganitong pamumuhay ay nagiging patutuo ng buhay na pananampalataya. Kung nais mong patuloy na maranasan ang pagpapala ng Diyos, huwag mong isara ang iyong kamay at puso sa iba. Maging handa kang magbahagi ng oras, talento at anumang biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Tandaan mo na ang pagpapala ay mas tumitibay kapag ito ay ibinabahagi. Habang ikaw ay nagiging daluyan ng kabutihan, mas lalo kang pinupuno ng Diyos ng bagong biyaya. Ito ang ikalimang gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paanyaya ito na mamuhay ng may malasakit at bukas na puso. Ika-6 na gawain, matiyagang nananalangin at nagtitiwala sa Diyos. Sa bawat yugto ng buhay, may mga sandaling tila walang malinaw na sagot at puno ng paghihintay ang puso ng isang tao. Dito nasusukat ang lalim ng kanyang panalangin at ang tibay ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ang patuloy na nakakaranas ng pagpapala ay hindi agad sumusuko kapag hindi ka agad nasasagot ang kanyang mga dalangin. Sa halip ay lalo siyang lumalapit sa Panginoon at mas humihigpit ang kanyang kapit sa Kanya sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Naniniwala siya na kahit tahimik ang langit ay hindi kailanman natutulog o napapagod ang Diyos na kumikilos para sa Kanya. Ang panalangin para sa Kanya ay hindi lamang ginagawa kapag may mabigat na problema o agarang pangangailangan. Ito ay nagiging regular na paghinga ng Kanyang espiritual na buhay at paraan ng pakikipag-ugnayan sa may kapal. Sa oras ng tagumpay, siya ay nananalangin ng pasasalamat. At sa oras ng pagsubok, siya ay nananalangin ng lakas at gabay. Hindi siya umaasa lamang sa sariling kakayahan at talino, kundi inilalagak niya ang lahat sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa bawat panalangin ay ipinapakita niya ang kanyang ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Sinasabi sa Philippians 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God." Ipinapakita ng talatang ito na sa halip na mag-alala at mag-overthink, ay dapat nating dalhin ang lahat ng ating alalahanin sa panalangin. Hindi nais ng Diyos na suluhin natin ang bigat ng buhay, kundi ibuhos ito sa Kanya ng may pasasalamat. Kapag ginagawa natin ito, ipinapakita nating naniniwala tayo na may Diyos na mas malaki kaysa sa ating problema. Sa ganitong paraan, ang puso ay napupuno ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay hindi laging madali, lalo na kapag tila walang pagbabago sa sitwasyon. May mga gabi ng pagluha at mga sandali ng pagdududa na kailangang pagdaanan. Ngunit sa likod ng bawat paghihintay ay may Diyos na patuloy na gumagawa ng paraan na hindi pa natin nakikita. May mga sagot na agad dumarating at may mga sagot na nangangailangan ng panahon upang mas maging handa tayo sa pagtanggap nito.
Sa bawat paghihintay ay hinuhubog ang ating karakter at pinatatatag ang ating pananampalataya. Kung nais mong maranasan ang mas malalim at tuloy-tuloy na pagpapala, gawing bahagi ng iyong araw ang taimtim na panalangin. Huwag kang manalangin lamang kapag desperado, kundi kahit sa mga karaniwang sandali ng iyong buhay. Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga pangarap, takot, plano, at maging ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Magtiwala ka na ang kanyang oras ay laging tama at ang kanyang paraan ay laging mas mabuti kaysa sa iyong inaakala. Ito ang ika-6 na gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paanyaya ito na manatiling matatag, matiisin at puno ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Ika-7 gawain, may takot at malalim na paggalang sa Diyos. May mga taong namumuhay na tila walang pakialam sa kalooban ng Diyos at sa magiging bunga ng kanilang mga desisyon. Ngunit iba ang taong may takot sa Panginoon dahil bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat at paggalang. Ang takot na ito ay hindi takot na puno ng pangamba, kundi banal na paggalang at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ay banal, makatarungan at karapat-dapat sundin. Dahil dito, iniiwasan niyang gumawa ng anumang bagay na makasisira sa kanyang relasyon sa Panginoon. Ang may takot sa Diyos ay hindi namumuhay ng padalos-dalos o sunod lamang sa damdamin. Bago siya magdesisyon, iniisip niya kung ito ba ay makalulugod sa Diyos o hindi. Mas mahalaga sa kanya ang approval ng langit kaysa papuri ng tao. Kahit walang nakakakita, pinipili niyang gawin ang tama dahil alam niyang nakikita siya ng Diyos. Ang ganitong uri ng puso ay nagiging matibay sa gitna ng tukso at impluensya ng mundo. Sinasabi sa Proverbs 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa takot at paggalang sa Diyos. Hindi sapat ang mataas na pinag-aralan kung wala namang pagkilala sa may lalang. Kapag ang isang tao ay may banal na takot sa Diyos, mas nagiging maingat at matalino ang kanyang mga desisyon. Ito ang pundasyon ng buhay na may direksyon at pagpapala. Ang paggalang sa Diyos ay makikita sa paraan ng pagsamba, pananalita at pakikitungo sa kapwa. Hindi niya ginagamit ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan at hindi niya minamaliit ang kanyang salita. Pinahahalagahan niya ang pagsamba at hindi niya ito itinuturing na obligasyon lamang. Sa kanyang pamumuhay ay makikita ang integridad at konsistensi kahit sa pribadong bahagi ng kanyang buhay. Ang ganitong klaseng paggalang ang nagbubukas ng mas malalim na pabor mula sa Diyos. Kung nais mong maranasan ang tuloy-tuloy na pagpapala, alagaan mo ang iyong puso na manatiling may takot at paggalang sa Panginoon. Huwag mong hayaang masanay ang iyong konsensya sa kasalanan o kompromiso. Paunlarin mo ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at paggalang sa Kanyang salita. Sa bawat desisyong may pag-iingat at paggalang, mas nagiging matatag ang iyong pundasyon. Ito ang ika-7 gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paanyaya ito na mamuhay ng may banal na takot at tunay na paggalang sa Kanya. Ika-8 gawain, nananatiling matatag at tapat sa gitna ng pagsubok. Hindi nasusukat ang tunay na pananampalataya sa panahon ng kasaganaan, kundi sa oras ng kahirapan at matinding pagsubok. May mga sandaling tila sunod-sunod ang problema at parang hindi nauubos ang hamon sa buhay. Sa ganitong mga pagkakataon nahahayag kung gaano kalalim ang tiwala ng isang tao sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang pusong patuloy na kumakapit sa Panginoon kahit may luha, pagod at pangamba, ay pusong hinuhubog para sa mas malaking pagpapala. Ang katapatan sa gitna ng unos ang nagiging matibay na patunay ng tunay at buhay na relasyon sa Diyos. Kapag ang lahat ay maayos at masagana, madaling magsabi na mabuti ang Diyos at magpatotoo tungkol sa Kanyang kabutihan. Ngunit kapag may sakit, kakulangan sa pananalapi, o matinding kabiguan, doon nasusubok ang tibay ng pananampalataya. Ang nananatiling tapat ay hindi agad bumibitaw o nagrereklamo laban sa Diyos. Kapag hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, sa halip ay patuloy siyang nananalangin at nagtitiwala na may mas mataas na layunin ang bawat pinagdadaanan. Naniniwala siya na ang pagsubok ay hindi parusa kundi proseso ng paglilinis at paglago ng kanyang karakter. Sinasabi sa James 1 verse 12, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life
which the Lord has promised to those who love Him. Ipinapakita ng talatang ito na may nakahandang pagpapala at gantimpala para sa taong nagtitiis at nananatiling matatag sa gitna ng tukso at hirap. Ang pagtitiis ay hindi kawalan ng sakit, kundi pagpili na manatiling tapat sa kabila ng sakit at pagod. May pangako ang Diyos ng buhay at karangalan para sa mga hindi bumibitaw sa Kanya hanggang sa huli. Sa bawat pagsubok na nalalampasan, mas tumitibay ang pananampalataya at mas lumalalim ang pag-ibig sa Panginoon. Ang mga pagsubok ay parang apoy na naglilinis ng ginto upang maging mas dalisay at mas mahalaga sa paningin ng nagmamay-ari. Habang tayo ay dumaraan sa hirap, may mga maling pag-uugali at maling pagtingin na inaalis at inaayos ng Diyos sa ating puso. Ang taong nananatiling matatag ay nagiging inspirasyon at patutuo sa pamilya at komunidad. Sa kanyang katapatan, nakikita ng marami ang kabutihan, kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kung nais mong maranasan ang mas malalim at pangmatagalang pagpapala, huwag kang matakot sa panahon ng pagsubok at paghihintay. Sa halip ay yakapin mo ito bilang pagkakataon upang mas makilala ang karakter at katapatan ng Diyos. Manatili kang tapat kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Magtiwala ka na ang bawat luha ay may katumbas na layunin at bawat paghihintay ay may nakahandang biyaya sa tamang panahon. Ito ang ikawalong gawain ng taong palaging binibless ng Diyos at paalala na ang katapatan hanggang wakas ang nagdadala sa tunay at walang hanggang tagumpay sa harap ng Panginoon. Huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito na wala kang ginagawang desisyon para sa iyong buhay espiritual. Maaaring ngayon mismo ay kinakausap ka ng Diyos at tinatawag kang umangat sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Ang 8 gawain na ating tinalakay ay hindi lamang listahan kundi paanyaya ng langit para sa isang mas malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging handang sumunod at magbago. Sa bawat hakbang ng pagsunod, ay may nakaabang na biyaya na hindi kayang pantayan ng mundo. Isipin mo kung ano ang maaaring mangyari sa iyong buhay. Kung sisimulan mong isabuhay ang mga prinsipyong ito araw-araw, isipin mo ang kapayapaan na mararanasan mo kapag inuuna mo ang Diyos at nagtitiwala sa Kanyang plano. Isipin mo ang pabor na maaaring bumuhos kapag ang puso mo ay malinis, masunurin at mapagpasalamat. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagpapala, ngunit madalas tayo ang kailangang mag-ayos ng ating puso. Kapag ang ating buhay ay naka-align sa Kanyang kalooban, ang Kanyang kamay ay malayang kikilos para sa atin. Tandaan mo na ang pagpapala ay hindi lamang pera o tagumpay kundi presensya, proteksyon at direksyon mula sa Diyos. Ang tunay na blessed na tao ay iyong may kapayapaan kahit may problema at may pag-asa kahit may pagsubok. Ito ang uri ng buhay na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang tanong ngayon ay handa ka na bang mamuhay ayon sa Kanyang salita? Handa ka na bang gawing sentro ng iyong buhay ang Panginoon at hindi ang sarili mong kagustuhan? Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay hindi lamang tulong sa channel na ito, kundi tulong din upang mas marami pang tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Sa bawat pag-share ninyo ay may pusong maaring mabago at may kaluluwang maaring mapalapit sa Panginoon. Sama-sama nating palaguin ang komunidad na nakasentro kay Kristo at sa katotohanan ng Kanyang salita. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pakikiisa sa misyong ito. Nawa ay hindi dito magtapos ang ating paglalakbay, kundi magsimula pa lamang ang isang bagong yugto ng iyong pananampalataya. Dalhin mo ang mga aral na ito sa iyong pamilya, sa iyong trabaho at sa bawat lugar na iyong pupuntahan. Hayaan mong makita sa iyong buhay ang katibayan na ang Diyos ay buhay at kumikilos. Sa bawat araw na pipiliin mong sumunod, mas lalo mong mararanasan ang Kanyang kabutihan at katapatan. Hanggang sa muli manatili kang matatag, manatiling nananalig, at patuloy na lumakad sa ilalim ng pagpapala ng Diyos.